96 million nga core shelter fund sa alang sa mga biktima sa Simbong aron mabalayan sila. Lain pa ato murag kuan kuno joke. Wala kuno yung stream ta. Basig natabunan ang kamera, no? Ato mga viewers sa internet nag-text ka nato. Naminaw nato ron nga na friend nato naminaw karon. Hello. Maayong udto nimo diha, my friend. Atong kauban ron si Mr. Rinaldo Roque sa SRO. Sir? Atuloy kanyang buntag, sir, sa flag ceremony. Gikagol nga gibalitan ni Mayor. Katong Huwebes, bisita niya ang director sa DSWD Region 10, si Atty. Araceli Solomillo. Ganito kami dito, si Ma'am Loyola Buituin, si City Treasurer, si Ma'am Grace Apilabon sa CSWD, atong head. O dito naman na balaan, adunay letter nga gipadala reply si Director Solomillo katong reply ni Mayor nga nangayo ang syudad og extension ang kwarta nga di sa Mamatri. So iya gipabalo kanina, iya gigagawon ang gibalita nga mo lagi kuno nga adunay letter ni Director Solomillo nga mauna balik ang katong nabilin nga 198 million para sa core shelter fund para pondo para pagtukod mga balay. Pero napo sa mong letter nga kung ang syudad ready na sa Luna, anytime mo request para mabalik ko ng pundo. Okay, pero dili na kini ingon ni anak ka siguro nga mahatag, sir, tungod kay wala na kini ma-earmark sa maong pundo na anak ka sa National Treasury, di ba? Sa akong naklaro dito sa meeting, sir, nasulti man ni Director Solomillo nga kay nasulti po ni Mayor nga ang atong dakbayan wala man nagpasagad. Kaliyok man yun, kapangitag Luna, kapangita o mga partners para makabangan nga mabutangan ng housing kanya itong mga sendong na mga survivors. So, ang iwan ni Director Solomillo nga kung ready na kuno ang syudad niya na, mahimo lang kuno nga mag-request og balik para mabalik ang mga pundo. Yeah, but that's, the problem is mga pulong ka na sa regional director lamang huwag magbuot na pagkakaroon ang nasudno na nga mga opisyal. Eventually, this will fall upon the discretion of our national officials, di ba? Labi na sa DSWD, di ba? Well, actually, mo na ako nakuha nga information, sir. Kaya kanina, gi-announce magita, gi-inform magita ni Mayor Jerry sa iyang mensahe sa flag ceremony na nag-uul siya nga mo lagi nga mabakyo ang mga kwarta na dagan pa man kitang nanginanglan, no? Kani, ang sa housing... Pila ka balay mahimo ato, sir? Well, actually, mga 2,800 ka balay pa na, sir, no? Kung kanang 198 million at 70,000, 2,800. O base sa among ipangandam, kani magbiting may karong Merkulis sa City Housing Board para ma-presidenta unta sa National Housing Authority ang proposed na plano sa lote diya sa Mirador na doon na ma-generate ng mga lote o ang NHA handang nga mugayon og pundo para ma-develop kini. So naisutan naman ang karong Merkulis sa City Housing Board. So ang maong sulat naman kang na kang mamibituin. So siguro sa mga detalye niyan siguro mas may siguro si Ma'am Bituin may mutubagan na. Basta ko katong Huwebes nakuha atong mitinga o gani nalingkamot atong mayor lagi nga mapugan ang budget kay dagan pa magid ang nanginahanglan. O dili mo gud ni madali dayon ang pag-develop kay manginahanglan pa matag pundo ani ug na may mga requirements sa National Housing Authority gani mo na mo mitingan karong Merkulis gyangyo ginamo ang district manager sa NHA nga makatambong si Engineer Abelenosa para maklaro kung unsa pa bagay ang kinahanglan nga mga requirements para masugdan ang pag-develop niya sa project diya sa Mirador diya sa Tipanoy. Unsa may status diya ito, sir, sa acquisition and then development of that area? Asa na ni nga level if mahimo kang makahatag og impormasyon, sir? Well, ang sa mo, sir, nami more on sa technical nga preparation. Na nasayod ba nga dunay MGB na report na ang pagtukod sa balay depende unya sa mahimo nga plano o mga mitigating measures to be undertaken by the city para ma-ensure ang feasibility sa maong area for housing. O i-submit na mo kami yun, nagtatag may copy sa iya katong Huwebes, ang katong draft na subdivision plan diya sa Mirador nga mo generate siya mga 2,171 ka lote nga ako gipabalo nga ang NHA bukisinta na karong Merkulis
Kung doon na posibilidad na mabatasan na kay matod pa ang nagprepare na sa NHS hindi na dayot, wabot ko na mga almost 2,500 kalote. So as far as the acquisition, mas may siguro sir ang detalye na dito kang Ma'am Loyal Ability kay sila may nagkuha na sila may naglakat na ng pag-acquire sa property kay ang among opisina more on the technical preparation. Yeah, but if you know na ano ba'y dokumento o deed of sale nga napirmahan ang syudad o ang pagdali? Well, as far as I know, murag ang nag-prepare na ang taga General Services Office, sila nag-prepare niya na. Mo kanina nga actually gi-imbitar mi sa Sangguniang Panlungsod para mapaklaro ana o nakasugyot ko nga mas mayo maimbitar ang concern nga offices like ang City Treasurer's Office para makahatag kalandagan kay isod magud maghatag information nga wala ni gunit sa mga papeles. As far as I know, gi-process na siya. Nanas ang GSO may process niya na. So as far as a payment, so siguro ang anay mo tubagan na sir ang atong City Treasurer. Kinsa man sa Sangguniang Panlungsod nga komitiba ni sir kang Ariel Anghay, no? Kang Councilor Anghay sir. Bali gisita karon sa Sangguniang Panlungsod ug nganong nahitabo ni? Well, ang akong pagkabalo sa pag-imbitar is kabay na itong lagi kining recent nga developments nga doon ay pagbakwi sa disability sa mga pundo. Pero malagmitan po na kay di man malikayan ang atong gipagandaman gyud nga tukuran na lote kana maging mirador kay so far sa nakita sa National Housing Authority tuol na kayo sa syudad itulado o barato pud kayo o midunal pa ang tagiya o kining 4 hektarya mo na niabot na siya 42 hektar. So bali among gitutukan mo nang karong Merkulis imbitahan mo ang mga taga-regional nga mga ulo diya sa National Housing Authority para maklaro ginamo kung sa pagdungag na requirements kay nahuman naman kini siya topographic survey ang area nga doon na ay proposed plan nga na-prepare. So isgutan na ko ni karong Merkulis para mabalan kung unsa ang angay pa nga mga requirements. So nasubo lang mi nga nakadungog lagi nga kining pundo sa DSWD pagkabakwi na. So mo ni atong pangusgan po sa City Housing Board nga makamyo pong tata sa DSWD nga matagaan yun o kining extension sa katunggihan yun ni Mayor kay valid man yun nga napamanggi ng inanglan nga mga sendos ng neighbors. Kanina buntag kanina ako'y mga bisita sa opisina katong grupo ni Ding Adrales na nangita yung taon og lote para lang makawan sila aluna sila o nangandoy pa sila ning DSWD nga pundo. So balik kining grupo nila Ding Adrales sa mayahay man pud ni kaniadto diha lang pud ni unta sila diha unta ni butang unta gyapong area ha. Well, actually, one of the ipasabot na mo sa ila nga kanang pundo sa DSWD intended din na dito itukod sa mga government nga mga luna. Then in this particular case, kini nilang Ding Adrales, it's a private property. So amo pa ni refer sa DSWD kung pwede pa kay doon na mag-uwi president sa dito sa NHA pero I don't know unsay wala ni kay subject for consideration man ang ato lang yun nakita karon nga tao naningkamot in taon ang kining one grupo ni Ding Adrales nga mga 700 na kabuk ang mga 200 na mga sendong yun naningkamot nga makabil ani DSWD motong ako sila gisultian nga medyo mo subject man ni siya og deliberation ding na makakuha tag pundo kay ang mga mangutoy na wan nga dapat ibutang sa syudad gyud property aside anang gingon nga ibidding. So kadto napiktahan pag-ayo ng grupo ni Ding Adrales aning pagkuan kuha pagbalik sa pundo sa coal shelter. Sa sila nga unta nga mo avail unta na pero mo lagi dunay ato pang klarohon kay mo na maguto ang nawan sa ako na ibanlan sa legal nga dapat nga sa luna gid sa gobyerno ibutang ang maong pundo sa kanang coal shelter o dapat bidding ang pagtukod sa mga balay mo nang kana ako lagi pasabot na nga mo undergo pa kini siya og evaluation kay katong dito ko sa Cagayan de Oro nag-attend ko regional consultation dito ang mga taga-DSWD na taga-social housing finance corporation so mo po nang among ipaklaro balik kay ito man god wala nakatambong pipila dito nakaingon man sila nga pwede ko no pero mo lagi mo na among ipaklaro pa kay sani na may
nigawas nga legal nga opinion nga dapat ditugi sa government plot. So ang amon lang nga nakita na nato nga naningkamot gyud ning grupo ni Ding Adales. Mo na nga siyempre atong gipangitaan og pamagi amo pa ni i-refer sa mga hintungdan kung angayan ba. O kung dili man lang gani, gina na ko sila, kung dili man lang gani, well, ito na lang gid mo avail po sa luna sa gobyerno nga dito ibutang ang DSWD nga pundo. Kana kung mahinayon na pagid ni, no? Mo lagi sir, atuloy mo sab na mong gikabalakan po kay mo maginagi 1 million ng isulti na sa flag ceremony nga pati kami medyo murag na hugno po nga mo lagi kung mawala man kining pundo murag gisut na kayo ni nga mawan. Pero mo to niyon lagi si direktor nga basta lang kuno dunay sulat nga para mapabalik ang kwarta kung ready na po ang lote nga tukuran sa mga balay. Lain pa yato naghisgot kag technical o gadtong Mines and Geological Bureau nga matud pa nimo basta naala mitigating measures wala sila problema. So usa man gusto sa mga basis of objection kaniadto ako nadunggan ra pud sa radyo sa pipila ka mga konsehal nga kuno dili sa buildable area. So wala nay problema ni meaning resolvado na ni nga issue with the MGB. One sir, actually nakita nako ang MGB nga report. Nakita nako dito nga ila man gi-recommend some portion of which para housing. Okay. Doon na yung mga mitigating measures niya. Ang usa sa mga one dito is mo na gitan-aw sa National Housing Authority kay ang National Housing Authority doon naman po sila resettlement assistance program nga pundo. Gani nakabil na nga tong syudad gani tulong to ka project nakabil na ni nga pundo. So doon na sila budget karon nga 24 million for site development sa mga city relocation project. So sama ni kung paliton kining sa Mirador. So mo na ka rin amo nigi plasta mga papilis o kanang mitigating measures nagibutang sa MGB mahulog man siya nga pagbutang sa mga slope protection kanang mga embankment kanang mga so gi-consider na sa National Housing Authority mo na naka-come out sila o kining proposed subdivision plan nga mo generate sa 2171 o gamo ka na pagisbutan karon Merkulis sa City Housing Board kay mag-meeting ang City Housing Board imbitaron na mo ang si District Manager Belenosa ang head diri sa Iligan National Housing Authority para mautanan kung sa mga dungan pa nga requirements para maandam na nato ang pag-develop niya sa mga area kung maariglo na ning mga requirements. Okay. Sir, magpa-update lang ni mo ani sir, magpa-update lang ni ani unya ni possibly human sa meeting sa City Housing Board, no? Sige sir. Para masayran gyud sa katawan kining mainungdanon kaing balita. Thank you, okay, sir. Okay, sir. Salamat kayo, Mr. Rinaldo Roque, ang atong head sa City Housing and Resettlement Office nga atong nakuhaan og pamahayag. President sa Integrated Bar of the Philippines, kini si Attorney Zaldi Lim, President sa Integrated Bar of the Philippines, IBP Lanao del Norte Iligan Chapter. Moawag ko sa atong mga botante na magparehistro o magpa-update sa atong voters data sa COMELEC. Ang pagparehistro o pagbotar sa eleksyon mao labing taas ug balaang katungod sa katawhan. Kini mao ang atong gahom aron himuon ang kausaban ug kaugmaran sa atong katilingban. Magparehistro kita sa COMELEC alang sa 2016 elections. Ato usab nga siguruhon na kompleto ang atong biometrics data sa COMELEC. Kay dili gihapon makabutar kung kulang kini. Maghiusa kitang tanan alang sa bag-ong Iligan. Let's register as voters with the 2016 elections. Let us make our votes count. Let our voices be heard. Thank you. Maayong adlaw kanatong tanan, kini si Pastor Kokoy Sabare sa Iligan May Pag-asa Kapa Movement. Kami kinasing-kasing naghangyo sa tanang hingkod nga magparehistro na sa COMELEC. Kami naghangyo usab sa mga rehistradong botante nga klarohon sa COMELEC kung kompleto ba ang atong biometrics data aron makabutar gayud kita karong 2016 elections. Ang atong boto may atong gahom og hinagiban isip katawhan aron kabuton ang gidambong kalambuan sa Iligan kay ang atong boto sagrado man sa atubangan sa Dios. Iligan, kini ang akong mga pag-ampo, may pag-asa ka pa. Kini ang inyong ubos nga higala, Pastor Kokoy Sabare. Salamat kayo, Attorney Edgardo Prospero, CPA lawyer sa Call for Justice, sa
pagbukig uban o pagsuporta ng tulumanon. Salamat usab kayo Mr. Jeffrey Openda sa Bantay Justisya. Thank you very much. Salamat usab kayo sa Crisca Garments, pinaagi ni Engineer Senvic Fernandez Campilan, sa Tita Filis Limpo and Chicken House, pinaagi ni Mr. ang office sa Kumilik na ipangutana diha lang sa kuan, diha sa library bitaw sa City Central. But ang problema ninyo kung naa sila ga-outreach magudron ang Comelec, no? Kung naa sila outreach, wag mabilin silang opisina. Pero ang siguro nga naitaw silang opisina Domingo, nagitaw diha Domingo. Kung gusto mo continue registration, kung gusto mo nga ma-verify kung nabutol nga ba magsalig ka nga kabutar bitaw ko na selection bitaw, kabutar bitaw ko, butar ko sunod, no? Kung nakabutar ka nga incomplete mo biometrics data na peligro yun, ma-disenfranchise yun ka sunod election. So diha lang sila ilang diha sa library sa kilid bitaw ka ng City Central School na diha Comelec kilid sentro guys nga tanan. O kung wala sila diha nag-outreach na nana sa mga barangay unya, ang siguro wala sila diha kanang Domingo na Lunes tingali buntag nana sila. Anyway, magpa-update po tayo ni taon ni Attorney Annalisa Barrido. April 25 ang postponement sa Sangguniang Kabataan election. Wala election supposed to be karong February 21. Wala na ha, wala na. Okay, so buong na balita, nahanaw na sa Mas Aso sa pagkuhang balik ato kuha na sa national government ang core shelter fund na 198 million para unta to ibalay sa mga biktima sa Simbong. It will build no less than 2,000 houses pa unta, but imagine available to siya 2012 pa. Hangtod pagkakaroon ang miaging administrasyon wa yung kakita ug luto nga kabalayan nga pag nila wa yung kulo silang kakita, pero bawaan na lang nga nag-iyahay di ay pero ato mga konsehal ng mga opisyal o sponsor o kinsay mapalit nga yuta na ay yuta klaro sa Bunawan ay sa Bunawan hindi pastalan ang yuta diha public lang na city ownership na tagiya na city. Gwapo kayo, just about 30 minute ride from the city, makaabot gamay na lang site development kay mo na discount area. Girekomenda sa School for Justice na kana nalang gamiton para ito makuha itong kwartaha. Wa yun na to kay na lagi kay ato mga konsehal ug ibang mga opisyal diha gusto yun na ipalit ug mapalit ang syudad, gusto yun na ikwarta na involve ba. Ambot lang ang sa unsang hinungdan, dili sila gusto donasyon, gusto nila nga ang kwartas katawhan gastuhon yun. Murang wa yun sila kakitag yuta. Si Mayor Cesar Hensya nakakita na ang yuta diya sa Mirador, dako kayo mo dunay pag-hektar ang pag-iyas yuta. Ang resulta gibabaga na po sa sanggunian kay dili man po sila, dili man sila ang nag-sponsor. Matod pa nila kuyaw kay na magkakwarta na sila ana. Murag kulang, murag sumpayanan pa to silos lang mo kay dili ka mo ang magkakwarta. Ang resulta, ang kinaulutan ining tanan tungod sa kabalo o sa kapulpol niining atong mga opisyal sa syudad, tuwa na nahurot nagkawala hasta ang donasyon nga 54 million para unta to sa atong mga sendong victims. May nalang to unta na sila kaharuhay gamay cash, wala o abot pa nila hurot og tukol minimum haskan paita. Ugma na lang to kadtong concern ni Miss Grace Katubig. Una kini nga internet libel nga kaso taas nga mga isilot ni 6 to 12 years ang preso ani. Kini bang atong post ba sa Facebook, Tumblr, so atong mga post bitaw diha nga mga kana mga post bitaw nato diha. Di kita pataka kay kun makadaot kita dungog sa tao. Dako kay nagsulit hangtod 12 ka tuig nga pagkabilanggo. Nagkaroon sa iligan sa unang higayon, balita ni siya. News ni siya. Napakanaugan ug warap o baris ang usa ka babay, Ami Sanchez nga ngalan ini. Ami Sanchez, anak sa kapitan sa kuan Kinalan. Napakanaugan o gipangita na sa mga pinugyanan sa Balao diadto pang Biyernes
hangtod pa karon wala pa limitahan sa iyang kaugalingon mao nagsigig tawag tong complainant si Kagawad Grace Katubig. Atong isgutan ni ugma sa legal information ug ato pong ipadayon paghisgot kining mahilungdanon kaayo. No, sa ura to no, unsay mahimo pa sa syudad sa kagamhanan karon ug sa katawhan aron mapadayon ang pagtabang sa mga sending victims kay wa magaling patabang kaniadto nga naay kwarta karon pa nagibawi ang kwarta tungod sa kapakyasan ug kadawat mo atong mga opisyal. Wala na tayo panahon kay igsuunan. Salamat kaayo. Kini na usab ang imong kauban sa hustisya, si Ver Kimco. Inyong debate si Attorney Ver Kimco, ang tingog sa iligan. Tingog sa iligan. Hangtod sa sunod higayon. Tingog sa iligan. Pagkadaghan sa higmata nga nangandoy pang matulog kay matamis pang magdanggo sa